mag-export tayo sa ibang company. Tara, let's go. Magandang araw mga kabayan. At dito nga pinasok ko na ang aking bag na naglalaman ng aking pagkain sa tanghalian. Dahil hindi naman lagi tayong pwedeng bibili na lang sa kumbini o convenience store kasi medyo mahal din kasi. At kailangan natin makatipid, makamura. Kaya ito. At dito nga ikakarga na rin namin ang aming gamit na kailangan lagi natin sa araw-araw pag pupunta tayo ng trabaho. Siyempre napaka-importante niyan. Kung wala yan, paano tayo makakagawa at makakabuo ng mga forma na ikakabit natin o forma na bubuuin natin. Tsaka yung kasama ko nga palang yan ay aking senpai dito. Nauna siya sa akin dito 10 buwan. At ngayong araw ang kasama namin dito ay ang anak ng aming amo. Kasama namin siya ngayon dito sa apartment na tinutuloyan namin. Kasi umiwali na siya sa kanyang magulang dahil kaya na niya magtrabaho. Kaya pag minsan malimit namin siyang kasama. どうした変わった眠たいビデオかな冗談何それスプレーワックスのあそれ入るちょっと入れてあワックスの私のワックスワックス mga Philippine gin dyan pakilala namin sa inyo to Philippine Gin, Shukai Suru, kore. Shokai Suru Madawakai. Niju. 若すぎじゃん20じゃん Niju sai. 20歳 Niju sai. Ohayou gozaimasu. Smiling face. At dahil nga malayo-layo ang aming bibiyahihin, dito na kami dumaan sa pamabilisan expressway. Puntang Hiroshima, pero hindi naman Hiroshima pupuntahan namin, kundi sa Ibarashi, yung lugar kung saan kami gagawa. Maganda rin naman dumaan dito kasi meron din tayong matatanong na nakaka-relax. Kasi nga bundok to. Bundok na dito pinadaan ng kanilang expressway. Pang mabilis ang daan. Ganito lang, sasanay rin tayo sa mga ganitong biyahe kahit hindi tayo sanay. Kailangan natin sanayin ang ating sarili dahil yun ang kailangan natin. Kaya nga tayo nagpunta dito sa ibang bansa para magtrabaho, di ba? Makaka-relax sa mga ganitong daraanan. Kaya dito mapapansin natin talagang napakaganda rin ng mga view. Kahit ito nasa bundok nga tayo, kaya tanong natin yung baba at kapatagan. Buong Kurashiki. Medyo mababa pa dito ang ating lalakbayin pupunta sa ating paggagawan kung saan yung company na yun. At dito nga halos magtatatong linggo na kaming dumaraan pabalik-balik, kaya lagi nating nadadaanan itong mahabang tunnel na to. Panghaba nito nasa 800 meter plus. Matagal-tagal din itong ginawa siguro nung panahon na ginagawa pa to. Haba talaga Medyo mabilis na ang takbo ng sasakyan natin dito. Pero tagal bago makarating sa dulo. Mahaba-habang lakbay pa talaga. Kasi malayo talaga yung lugar kung saan kami gagawa ngayong araw. Talagang binubutas nila ang bundok para mapabilis ang biyahe ng mga sasakyan patungo sa pupuntahan ng bawat isa. Bago natin marating yung dulo, kung ilang segundo rin. Kasi talagang mahaba rin talagang tunnel na ito. Napakarami tunnel dito ng ganitong mahaba. Ay sa wakas, ito na, malapit na tayo sa dulo ng tunnel. Kaya forward na natin para mabilis na tayo.
At ayan, nakarating na nga kami dito sa lugar na aming pupuntahan. Dito sa aming paggagawan. Bubungan agad sa atin kung ano yung mga gamit. Kaya niya mga tubular. Ginagamit talaga yan sa bawat site. Kaganito yan. Kaganito ang ating gagawin yung araw. Kaya mamaya papakita ko sa inyo yung mga magagawa natin yung araw. At ito naman, gaya naman ng makatambak na to. Ito kasi ay mga galing gemba na nagamit na. Nabaklas na yan at babaklasin ulit. Dami. At ito na yung ating pinaka-rest room. Pagka yung break time, dito tayo papahinga. Meron tayo yung mga kape, tsaka tinapay. Libre naman yun ng company. Kaya okay din. Dahil simula na nga na trabaho, suot na natin ang ating pangmalakasan jacket na may electric fan. Sobrang init na kasi ngayong panahon ito, kaya kailangan natin yan. Dahil kung wala yan, ako, tsak, sobra tayo magpapawisan sa sobrang init at manas ngayong panahon. Tag-araw kasi ngayon dito, kaya kailangan natin yan. Kung wala tayo yan, talagang madali tayo manghihina, pagpapawisan. At dahil yan, mag-upisa na tayo, yan, suot na rin natin ating gloves. Tapos kukunin natin yung ating gamit dyan mamaya. Ito yun, susuot na natin, pati ito. Kailangan natin yan, mga pako, martilyo. Ay, kung wala yan, hindi tayo makakapagpukpok. Diba? O sige, guys. Mabilis nga lang. At ngayon ay break time ng umaga. Yan ang ating nabuo ngayong umaga. Nabuo natin at nagawa natin forma. Dito nga yung tatlo kami na papogi pa. Break time nga, kaya kape muna tayo tsaka tinapay. Kailangan natin yan para meron naman tayong lakas at masigla-sigla, para hindi kumalam ang ating sigmura. Maya lang, lasapin ang bawat sarap ng umaga, kape at tinapay. Okay, para pag ulit ng trabaho, may lakas ulit tayo, mga kabayan. Maya lang, mamaya sabak na ulit. Bawal kasi tayong kumuha ng video habang tatrabaho. Forward lang. At ito, tumating na naman ang tanghalian, break time, lunch break. Ito na ang ating nagawa ngayon. Medyo ilang buo na tayo ng forma. Yan o. Ganito ang maranasan natin gawin pagka nandito tayo sa Japan. Pagka ang trabaho natin ay isang frame workers. Isa yan sa ating mga gagawin. Isa yan sa inyong mga gagawin. Ganun. Yun pa. Yan ang mga nagawa namin ngayong araw. After noon, at dumating na naman ang alas 3 ng hapon, ang break time natin sa mga merienda ulit tayo, tinapay at kape. Para lagi tayong malakas, masigla. Oo, di ba? Yan ang ating mga kasama talaga ngayong araw. Kaya, mamaya papakita ko na lang sa inyo yung magagawa namin ngayong araw. Kasi talagang hindi tayo makapag-video habang tatrabaho. Bawal kasi sa kanila yun, napapagalitan tayo. Nagkula ng kape, mamaya uwi na. Ilang oras na lang. At ito na nga, dumating na yung hapon. Kaya kung makikita nyo, yan yung nagawa namin tatlo sa maghapon. Yung patas na yun, tsaka ito, tsaka yun. Yan ang nagawa namin tatlo. Ganito rin ang gagawin nyo pag yung nandito na kayo. Kaya, after nun, uwi na tayo. Kain na ulit tayo dito. Yan. Makaka-uwi na rin tayo. Oo. Pero hindi sa Pinas, kundi sa apartment na tinutuloyan natin dito sa Japan. Siyempre naman, hindi matapos ang ating kontrata eh.
Ini. At makalipas nga ang mahaba nating biyahe, meron tayo dito madadaan ng isang malaking king crab na nakabitin lang sa itaas. Makikita nyo yun dito, yun o. Laki naman, kaso display lang siya, pero napakaganda niya tingnan. Napakaganda rin niya sa mata. Di ba mga kabayan? Sa oras na ito ay medyo malapit-lapit na kami sa aming uwian. Kaya konting oras na lang iinit ng ating pag-upo dito sa sasakyan. Salamat kay God at tayo ay iniingatan niya sa araw-araw. Kung saan man tayo nandun. At dito nga ay meron din kami nadaanan isang magandang sibol ng palayan. Ay gandang pagmasdan. Parang nasa probinsya talaga tayo. Parang nasa Pinas lang mga kabayan o diba? Ang ganda niya sa mata. Kaya masarap din yung mga bigas na nabibili namin dito. Uy, eto na nga, malapit-lapit na tayo sa ating apartment na tinutuluyan at tinitirhan dito bilang isang TITP dito sa Japan. Nararamdaman na natin sa pag-uwi ang ating pahinga, malapit na tayo mga kabayan. At eto na tayo, nakauwi rin sa awa ng Diyos ng matiwasay. Maraming salamat mga kabayan at ngayon ay nandito na ulit tayo sa loob ng maghapon. Muli na ulit tayo nakabalik sa ating apartment. Thank you mga kabayan. At huwag niyong kalilimutan, please like and share and follow. Thank you for watching.